Ayan po mga kapitay, so magandang oras po siya lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. May panukala po ito kung si dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham mga kabida. Na buwagin na lang po ito kung dalawang kapulungan po ng Kongreso mga kabida. Dahil walang silbi do yung mga mambabatas na sa halip gampanan yung kanilang mga trabaho po mga kabida po. Uunahin ang kapakanan ng mga kababayan po natin, walang tigil daw yung bangayan, mga kabida. Power tripping, okay? Agawan po kung sino po ang mamumuno po, mga kabida, lalong-lalo na po, dyan po sa mataas na kapulungan, o Senado, mga kabida. Okay? Dito na naman po sa House of Representatives, walang ibang focus po, mga kabida, po impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, po. Alright? Now, babasahin ko muna ito pong article po ng ang balita ngayon, mga kabida, po. Buwagin na ang Kongreso. Ito yung kanila titulo po, mga kabida. Matinding pagkadismaya ang ipinakita ni retired Supreme Court Associate Justice Noel Tiham matapos ang sunod-sunod na kontrobersiya, bangayan, leadership coup, at umano'y political vendetta sa loob ng Kongreso. Ayon. Sa isang social media post, diretsaan niyang sinabi na tila panahon na upang amyandahan ang konstitusyon at tuluyan ng buwagin ang dalawang kapulungan ng Kongreso po, mga kabida. Ito yung kanyang sinabi po, maybe it is about time that we amend the Constitution and abolish both houses of Congress. Marahil panahon na upang amyandahan ang konstitusyon at buwagin ang parehong kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Tiham, sa halip natutukan ng Senado at Kamara ang kanilang constitutional mandate, naggumawa ng batas na uuwi na lamang ito sa walang katapusang bangayan at pamumulitika, mga kabida. Hindi umuusad ang bansa sa halip na gampanan ang kanilang tungkulin sa paggawa ng batas, tila nahuhumaling ang dalawang kapulungan sa political vendetta, pagtatakip sa korupsyon, bangayan, political leadership coup, at walang saysay na pagpapapugi gamit ang milyon-milyong pondo mula sa taong bayan po, mga kabida. Lumabas ang kanyang pahayag habang patuloy ang krisis sa Senado, kasunod ng minority walkout, kaugnay ng panukalang payagan ng online participation at electronic voting sa plenaryo, mga kabida. Po. O ito, isa pa po ito, mga kabida. Alam naman po ng mga miyembro po ng minority bloc, na meron na pong precedents. Ibig sabihin po, meron na pong ganitong pangyayari po dati po, mga kabida, na pinapayagan, ito pong mga senador, na bumoto online, mga kabida, at magkakaroon po ng virtual attendance, dyan po sa Senate, kahit hindi po physically present, mga kabida. Kasi, just like what happened to former Senator Leila de Lima, mga kabida, dating Senador Antonio Trillanes, sila dalawa po, puro nakulong dati, mga kabida. Pero ang ginawa po ng mga mambabatas po dati, yung mga kasamahan po nila, mga kabida, binago po yung kanilang rules. Alright? Para lang po ma-accommodate itong dalawa, mga kabida. Pinayagan po itong dalawa separately na bumoto online para mag-participate po sa session dyan po sa Senate. Gamit po ang teleconference po, mga kabida. Pero bakit hindi ho pwede ngayon? Okay? Kasi po, ang sabi po ng mga mababatas, mga kabida, lalong-lalo na po, itong minority bloc po, mga kabida, na iba daw yung kaso po ni Bato de la Rosa kung ikumpara po, mga kabida, kay Leila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasi si Bato ay pinaghahanap ng batas, mga kabida. Alright? At nagtatago. Okay? So, bakit daw pupunsintihin? Ayon po kay Senator Kiko Pangilinan, po. Sa huli, nagbigay pa ng paalala ang retiradong maestrado sa mga mambabatas. Ito yung kanyang advice po, mga kabida.
We need to remind Congress that they are public servants. The period of ego-tripping and ignorance of power is over. Ayan. So yan po, no, mga kabida. Pinabubuwag po niya itong dalawang kapulungan po ng Kongreso po, ano, mga kabida, dahil wala na pong silbi po itong mga mababatas po, ano, na sa halip po, uunahin po, mga kabida, yung legislation, paggawa po ng batas, ano, mga kabida. Wala na na ubos yung kanilang oras po, mga kabida, dyan po sa bangayan, ano po, o dyan sa Senado. Diba? Every time na magkakaroon po ng session, puro bangayan, puro away, puro debate, ano po, mga kabida. Okay? Wala na pong nangyari legislation. Okay? Plus, ito pa, impeachment ni Sara Duterte, mga kabida, ano po. Diba? Nauubos talaga yung oras. Okay? Wala na pong panahon. Parang gumawa po ng batas po, mga kabida, dahil ang inaatupag po, kundi bangayan, kundi depensa po, mga kabida, baka maagaw yung liderato, ano, yan po sa Senado. Tapos meron pa pong impeachment na pinaghahandaan, ano, mga kabida, ano po. Di ba? Do you think ginampanan po ng mga senador yung kanilang trabaho talaga, ano, dito, mga kabida? Plus walkout pa. Alright? Meron pong pangamba po, mga kabida, na baka ngayong Lunes daw, hindi daw sisipot itong mga minority senators, ano, mga kabida, para lang po hindi matuloy itong balak at panukala po, mga kabida, ng majority na baguhin po itong Senate rules sa pamamagitan po, mga kabida, ng bigyan itong mga mababatas ng online participation. Alright? Okay? Sa mga sessions at maging itong impeachment trial po, no, ni Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin po, wala naman pong masama po doon, Diba? Karapatan po yun ng mga mambabatas, mga kabida, na gamitin po yung kanilang karapatan para gampanan yung kanilang trabaho po, ano? Considering hindi pa po sila expelled. Okay? Kahit na po pinaghahanap ng batas, kahit na po may mga kasong kinakaharap po, ano, mga kabida, kahit na po mabibilanggo, ano, mga kabida, senador pa rin yan sila, ano, mga kabida. So since senador po sila, natural po, dapat i-enjoy po nila yung kanilang karapatan po, ano, mga kabida, bilang mga senador. Kung pinayagan po yung ibang mga senador po noon, ano, na bumoto online, at magkaroon po ng virtual attendance, ano po, mga kabida, bakit hindi ngayon? Dahil ba, meron pong ibang agenda po itong minority bloc, ano, mga kabida? Ayaw ho nilang mananatili intact yung miyembro ng majority bloc dahil mahihirapan po sila, mga kabida, na kunin po uli itong liderato po ng Senado, di ba? Kasi meron po silang binabalak, ano, mga kabida, kaya yun, ayaw ho nilang bigyan ng chances o pagkakataon po, mga kabida, itong kanilang mga kasamahang mga senador na nakaharap po ngayon, ano, sa mahirap na sitwasyon, ano po, mga kabida. Kung balik na rin po natin yung sitwasyon po, mga kabida, ano po, sa kanila, itong mga senador na meron po problema, may mga kinakaharap na kaso po, ano, papayag kaya sila. Diba? Igigiit talaga nila, mga kabida, na gawin din yon, ano? At bigyan po sila ng pagkakataon na makapag-boto o di kaya makapag-attendance, mga kabida, online. Diba? Ganun din yung gagawin po nila kaso lang po, nagkataon na ito po ay nasa majority block. Okay? At advantage, mga kabida, sa majority block kung pagbibigyan po itong panukala po, mga kabida, ni Senador Rodante Marcoleta po, ano, mga kabida. Diba? So that's it. Okay? Hindi ko mag-gets itong punto po ng minority, ano, mga kabida. Para bang ibang tao itong mga senador na ito, ano, itong beneficiaries po dito sa panukala po ni
Marcoleta po, ano, mga kabida, mga kasamahan niya nila eh. Mga kapatid sa trabaho po. Okay? Kaya nga sabi po nila eh, kahit na po madugo po yung kanilang labanan po sa floor, dyan po sa plenary, ano, mga kabida. Kahit na nagbabangayan na po yan, kahit nagdadebate po, ano, mga kabida. Pero at the end of the day, okay, mananaig pa rin yung kanilang pagiging magkapatid, ano, sa trabaho, mga kabida. Okay, friends pa rin sila pagdating ho sa outside work. Okay? Pero dyan po sa trabaho po nila sa Senado, pwede ho silang magbangayan. Okay? Pwede ho silang magpalitan po ng diskurso po mga kabida. Ano po? Kasi trabaho po nila eh. Diba? Pero hindi ho mawawala, unang-una po, yung pagiging tao po nila, mga kabida. Diba? Na meron pong pakiramdam, may damdamin, mga kabida, ano po. Marunong umunawa po, ano, at marunong maawa. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion po, ano, at pananaw dito mga kabida? Okay? Dito sa sinabi po ni dating Supreme Court Associate Justice Noel T. Ham, ano, na buwagin na lang po itong House of Representatives at Senado po, ano, mga kabida. Sa madaling salita, buwagin na po ang Kongreso. Okay? Although wala naman po siyang sinuggest kung ano po ang ipapalit po, ano, mga kabida. Pero most probably, meron pong institution po, ano, na pwedeng ipalit po dito sa Kongreso na ito. Pwede naman po itong National Assembly. Alright? Hindi po necessarily Kongreso, ano, o House of Representatives or Senate, ano po, mga kabida. Diba? Mas ang importante, meron pong legislative body, ano, mga kabida. Kasi hindi naman po pwedeng tumakbo po ang gobyerno, mga kabida, na wala kong legislative body, ano? Diba? Kailangan po yan. Component po yan, mga kabida, sa pamamahala po. Component ng gobyerno, ang legislative body, ano, mga kabida. Ang punto na siguro ni Justice Tiham na palitan na lang po itong mga mambabatas na ito. Palitan po natin ng mga bagong breed. Okay? Yung mga idealistic. Okay? So, ang gagawin po natin yan, baguhin po natin yung konstitusyon. Tama po. Baguhin po natin yung ating saligang batas, mga kabida. Okay? Back to square one po tayo. Okay? Gagawa ho tayo ng eleksyon. Okay? Palitan itong mga mambabatas na ito, ng mga bagong breed. Yung mga meron pong idealistic mind, ano, mga kabida. Alright? Para po, at least, makakasiguro tayo, mga kabida, na ang kapakanan po ng mga Pilipino, okay, ang focus, ano, hindi ho personal, hindi ho bangayan, hindi po away po, ano, mga kabida, hindi po power tripping. Okay? For your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.